Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. For today's episode is an unexpected propagation ng one of the tallest bougainvillea variety sa garden, and she is also one of the masisipag na mag-flower. And siya lang naman si Foxtail White na parang 21J White, and hindi ko na alam kung ano ba yung distinction between the dalawa. Today is a gloomy day and kita nyo naman ang sky at wala atang chance na umaraw. In the past days, sobrang lalakas ng ulan and may konting paghangin. And since masyadong mataas na itong si Foxtail White, one of her big stems ay nabali. And aba syempre, nasayangan akong itapon, kaya naman here I am today propagating the nabali na Foxtail White na sanga. And by the way, itong nabaling sanga ay hindi pa ganun ka-mature, kaya worried ako na baka hindi maging successful ang propagation, but I take the chance and to try na itanim pa rin siya. And balak ko ding hindi na itanim through the ICU method. At itutusok-tusok ko na lang as an experiment na din if pwede bang itanim yung mga ganito na medyo mura pa kahit na hindi naka-ICU. Just to give you a background, itong si Foxtail White ko ay originally nakalagay sa small na balde, and ang nangyari was tumagos yung mga ugat niya directly sa lupa. It was happen ng tag-ulan din last year. And hindi ko naman siya tinanggal sa pwesto niya, kaya ayan tuloy-tuloy na siyang lumaki, and voila, siya na ngayon ang bida sa mga dumadaan sa kalsada. Ang daming nakakapansin sa kanya sa sobrang taas niya at sobra din kasi sa flowers, kaya ang daming nagtatanong kung ano yang malaki. Dahil sa sobrang laki niya, sobrang dami kong mag-flowers, kaya naman ang daming nakapila na humingi ng mga cuttings. Ang problem ko lang naman now is paano ko siya ititrim kasi sobrang taas na niya, and panahon pa naman ng tagbagyo, which is may malaking chance na mababali ang mga sanga nito. And never ko pa itong na-trim since lumaki siya ng ganito. Ang initial plan ko lang before ay mapaugat ko siya ay palakihin na parang Christmas tree. Pero ang OA naman pala sa laki at konti na lang ay maabot na niya yung wirings ng kuryente, which is nakakatakot. Itong si Foxtail White ay para siyang si 21J White. Guys, ano ba ang kaibahan ng dalawa? Kasi honestly, hindi ko alam. Meron din kasi akong 21J White dito sa garden pero parang wala namang pinagkaiba. But in terms of flowers kasi, parehas silang madami at kumpul-kumpul na parang bridal white, at yung flower sizes nila ay maliliit, para silang maliliit, and parehas din silang white. So ano ba talaga yung pagkakaiba nila? Sa dahon kaya meron ba? Mas malaki ba yung dahon ng Foxtail White kesa 21J White? Ang kagandahan lang kay Foxtail White ay non-stop siya mag-flowers, dahil pag nasimulan niya na maglabas ng flowers sa kanyang talbos ay dire-diretso na yon hanggang hindi siya napuputol. At dahil sa sobrang nagagandahan ako, napabili ako ng ibang kulay ni Foxtail na kulay red and kulay pink. Ang meron lang ako na Foxtail na variety dito sa bahay aside kay white ay sina yellow and orange. So balak ko din na i-direct na itanim sa lupa yung pink and red na kahilera ng white para pabunggahan sila sa flowers. Sa Foxtail na varieties, ang alam kong may variegated version pa lang ay si yellow, and one of the top rares ngayon. And luckily, meron na akong variegated Foxtail yellow, and mura ko lang siya nakuha, tapos 4 scions pa, kaya sulit na sulit yung pinayad ko. Yung iba kasi ang mahal-mahal pa yung presyo nila. At buti na lang sa suki kong seller ay mura ko lang nabili. Tapos sa Foxtail Red naman, I think ang meron naman is si Foxtail Red Ginda, which is yan ay wala pa sa garden ko. At bago tayo magpatuloy, and habang nagtatanim ako ng Foxtail White na bougainvillea variety, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko,
And if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea varieties. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalo-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Right now ay nasa stage na tayo kung saan nililinisan ko or tinatanggalan ko ng skin yung pinaka-base ng cutting. Yung pinaka-reason kung bakit ko tinatanggalan ng skin ay para mas mabilis lumabas yung mga ugat. So dito lalabas yung ugat ng bougainvillea once maging successful or mabubuhay ito. Usually, hindi ko ito ginagawa lalo na't kung maramihan yung tinatanim kong cuttings. And since madami tayong time at total, unexpected naman ang pagtatanim natin, sulitin na natin ang pagtanggal ng skin. Tapos guys, hindi na din ako gagamit ng rooting solution, bawang, sibuyas at aloe vera. Tamang linis ay sapat na. Pero pwede pa rin naman kayo gumamit ng mga yan. And after nating magawa ang yan, we are now ready na itanim ang mga ito. So yung potting soil na gagamitin ko ay yung mga ibahagi ko before sa aking previous video. So itong ginawa ko is the version 1 ng potting mix, which is potting mix for propagation. And yung ingredients nito ay combination lang naman ng good garden soil, rice hull, coco peat, and carbonized rice hull. So mix nyo lang yan. At by the way, hindi pre-moist itong potting mix ko kasi hindi naman ICU method yung gagawin natin. Tapos guys, kung mapapansin nyo, yung mga cuttings ko ay may mga dahon pa dahil malalagas din naman ang mga yan sa mga susunod na araw, kaya okay lang na kahit hindi natanggalin. At gaya ng sabi ko kanina, itong potting mix ko ay hindi pre-moist at saka na lang natin didiligan once maitanim na sila. I am not saying na hindi okay ang pre-moist, pero pwede nyo ding gawin yun. Either sa dalawa ay okay na okay. And itong gamit kong palang tubig sa pinagdidilig ko ay tubig ulan. So madami akong naipon na tubig ulan na pwedeng pandilig sa mga bougainvillea ko. And sa garden area ko kasi may mga nakalagay na mga big orcans for tubig ulan, which is very useful siya pag nasa garden ako at para accessible na din yung water agad-agad. After nyong maitanim at madiligan ang mga cuttings, it is important to check if yung cuttings pa ay hindi nauuga. And if nauuga, better nang ayusin na para magtuloy-tuloy yung recovery at para mas mabilis na din yung paglabas ng mga ugat niya. May mga malaking chance kasi na hindi mabubuhay ang cuttings pag nauuga ito or hindi maayos yung pagkakatanim. Kaya naman after lahat-lahat ma-check, ilagay nyo muna ito yung mga cuttings sa hindi nababasa ng ulan at hindi rin directly nasisinagan ng araw. So doon muna sila sa bright and shaded area mag-chill hanggang sa mabuhay sila. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!